Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Amay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral mo ng channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Amay Hawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buwan. Maraming pong salamat. Amaya. Ngayon po ay July 24, 2025 at kinatot pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon sa lahat na nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Uli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po may bayawa na mabukas yan ang pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangaral ng Assembly of Yahweh. Ang ating pong paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na. Itong ating pong paksa o tinatalakay, hinggil po dun sa unang Juan 5:12 na. Ito ang palatandang iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad ng kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Minsan pa natin pasalamatan, purihin si Abayawa sa pagbibigay niya ng buhay, kalakasan sa atin sa araw na ito. Sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan at ganoon din doon sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Sa kapulungan, binibigyan pa niya tayo ng patuloy na pagkakataon upang masunod natin yung kanyang kalooban. At doon sa iba naman ay nagbibigay siya ng pagkakataon o panahon na makilala rin ng marami si Amay Hawa. So, dalawang pagkakataon, isa doon sa mga nasa kapulungan at isa doon sa mga wala sa kapulungan. Magandang hapon. Brother Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Troy Corsiga, Sister Ging Macar, Carlo Roll, Brad Noli Tungkuwa, Brad Wilfredo Bedes, kasama na si Brad Pedro at Dominga Bedes, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Baka palagay nga ng share sa GC. Hindi ko lang pagka pinindot ko yung login, nagdadalawa akong live. Ayan, pakilagyan nga ng ating sa GC. Shirley Bandojo Abrera, ayan, magandang hapon, sis. Brad Leonardo Corsiga, Sister Chris de la Cruzkin, Brad Jesse Juarez, Sister Rosie Bandojo,
Jen L. Juarez, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Reverisa. Okay bro, thank you. Ayan. Ayan. Kasi pagka pinindot ko yung aking initiate kanina, nagdadalawa akong cam. Ayan, salamat doon sa mga kapatid na nag-share na. So, doon sa ating tinalakay kahapon, siyempre pinakita dito ni Abay Hawa na meron palang espiritu na hindi banal na espiritu. No? At yun nga yung nasa unang Korinto 12, na espiritu ng sanlibutan. Niisip kasi ng marami, lalo na sa mga reliyon, yung mga ginagawa kasi ng mga reliyon, hindi mo aakalain hindi sila sumasampalataya, sumasamba. Yung devotion nila, yung kanilang napaka-alab ba? Sabi nga ako doon sa isang INC, maalab na pananampalataya. Kaya katulad doon ng Iglesia ni Cristo, hindi mo sasabihin na yung kanilang pananampalataya mali. Kung ang tao lang ang magsusukat, kung tao lang ang magsusukat, biski nga ako nagpapatotoo na ang Iglesia ni Cristo ang wika ay napakaganda. Pare yun, nagpapatotoo. Ang sukatan kasi nung laman, siyempre pang laman, iba kasi yung panukat ng banal na espiritu kaysa dun sa nasa laman. Dito sa ating ika-4 na bahagi, meron na naman po tayong matututunan kung loloobin ni Abay Hawa na buksan yung ating pangunawa. Sige ho, tuloy na natin Brad Sebastian Juarez. Yan. Muli magandang hapon po sa bawat isa, isang mabiyayang pakikinig po at kalooban ni Abay Hawa mangyari sa ating pong pagtalakay na gagawin. So, nahin ko lang muna yung nasa unang Korinto, kasi sabi ko dito sa 2:10, ngunit ito'y inihayag nga ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban na kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Ibig sabihin, kung ang tinanggap natin ay yung banal na espiritu, hindi yung espiritu ng sanlibutan, pinapaunawa ng banal na espiritu yung lahat ng kaloob niya para sa atin. 13. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, yan sa laman, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu, yung banal na espiritu. Bakit? Sapagkat ang mga taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraan espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. 16. Sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yun na yung banal na espiritu na ibinigay niya sa atin.
Yan o yung komunikasyon ng bawat isa atin kay Abay Hawa, no? Ngayon, kung wala ho talaga yung banal na espiritu, the espiritu ng sanlibutan, ibig sabihin, nasa laman ka nun. Anak, yan. Ito ho, nakakakilabot. Itong ating babasahin, alam niyo kung bakit. Yung paniniwala ng mga relihiyon na di umano, hahatulan, lagi nilang banggit yung salitang paghuhukom eh. Yung paghuhukom, huhukuman ang mga tao. Laging banggit nila, yung paghuhukom, haharap lahat. Iglesia ni Cristo ka, ADD ka, Adventista ka, laging may paghuhukom sila. Yung sa darating pa, no? Pero dito, sa ating mababasa, makikita natin, Yan. So, doon sa 16:8 ng Juan, ang binabanggit ho dyan. Pero basahin ko na ho muna ng isang diretso, sabi doon sa 16:1, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo, sabi doon sa mga alagad, sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo, ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Liwanag ho eh. Liwanag kung meron kang espiritu. Subalit sinasabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una. Bakit? Sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinasabi ko sa inyo, lubha naman kayong nalulungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Yan ang ako yung banal na espiritu. Ngunit pag-alis ko ay isusugo ko siya sa inyo, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. Maliwanag ko yan, Ibig sabihin, pagdating ng banal na espiritu, patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Letter for letter, Kasi akala nila, yung salitang paghatol, yung pagdating ng Kristo. Dito iba. Ang sinasabi niya, patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, tungkol sa paghatol ng Diyos. 9. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan, sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos, ito mga kapatid, ito yung nakakakilabot. Kung meron kang banal na espiritu, nakakilabot ito para doon sa mga taong namatay na. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Alam natin na ang pinuno ng sanlibutan ito ay walang iba kundi yung dyablo. Unang siglo pa lang, hinatulan niya na. Ngayon, alam niyo bang ito'y may lamang talinhaga o metaphor or figurative na yung prinsipe, yung pinuno ng sanlibutan ito ay walang iba kundi yung mga nasa laman. So, anong saysay? Ano saysay ng iniintay nilang paghukom, samantalang dito sa Juan 16, merong paghukom na mangyayari. Niyo ba? Ito nakakilabot. Alam niyo ba kung bakit? Kung sinasabing nakakilabot. Yun ho palang mga namatay. Namatay na, na nasa laman. Lato yun, hindi na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi sinabi niya, hinatulan na yung prinsipe ng sanlibutan. Alam natin, yung Diablo, o yung Satanas, o
ay walang iba kundi ang tao. Ibig sabihin, nasa laman. Kung ikaw ay namatay, inabot ka ng nasa laman, hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, wala nang saysay yung sinasabi nilang paghukom. Sapagkat dito pa lamang, nung unang siglo pa lamang, may paghatol ng ginawa si Abayawa. Nakakilabot. Bakit? Eh, biro mo, umaasa yung napakarami. Marami nang namatay sa reliyon. Umaasa sila doon sa pagdating ng Kristo nila, and then may pag-uukom na mangyayari. Nagbabaka sakali pa rin sila. Mali pala. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya pala ibinigay ang banal na Espiritu sa atin para tayo ibanalin. Kung hindi magbibigay o kung hindi bibigay ang banal na Espiritu, hindi natin talaga masusunod yung kalooban niya. So, kung hindi natin masusunod yung kalooban niya, mananatili tayong nasa laman. Yun ang ibig sabihin dun eh. Di ba? O, tuloy ko. Sabi niya, at tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito, ang Diablo, si Satanas, si Lucifer. Sabi nila, hinatulan na. Nandun na yung paghatol. Doon nga ho sa 8, ano yan ho eh? Meron na ho dyan na binabanggit na ano eh. Hinatulan eh. Pagdating niya, kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, tungkol sa paghatol ng Diyos. Convict to convict. Hinatulan ho yan eh. To convict, to find guilty. Wala na palang pag-asa. Kahit nasa reliyon ka, namatay ka, natural na nasa laman ka, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala ka ng pag-asa na magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay inabutan na ng kamatayan, ng patakdaan mo at namuhay ka ayon sa laman, wala. Kaya nga, pagka wala ang banal na Espiritu, nasa laman ka eh. Hindi ba? Ituloy ko. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, yan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ang Espiritu mula sa akin, ang ihahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay akin. Kaya ko sinasabing tatanggapin ang Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya sa inyo. Uti-uti, yung talinaga, yung metaphor, yung sinasabi niyang patalinhaga, ayan, mababasa ko natin yan. 16. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niya sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siya muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama, ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang hindi natin maunawaan ng kanyang sinasabi? Hindi naintindihan, hindi naunawaan ng mga alagad na. Alam ni Yahweh na ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyo muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Di ba nangyari naman? Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. 21. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap. Sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. 22. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin.
pakatandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Tignan nyo ha, hihingi sa Ama sa Kanyang pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito, 25. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng pataling haga. Ultimo yung prinsipe ng sanlibutan ito, pataling haga. Pati yung Ama, yung Anak, yung Espiritu, pataling haga. Metapora, figurative. Naintindihan ba ng nasa laman? Hindi. Sino makakaintindi nun? Yung meron lamang banal na Espiritu. Di ba? Kaya nga, sabi ko, nakakalungkot naman kung dumating yung punto na ikaw ay nasa kapulungan at pagkatapos, ikaw ay namumuhay pa rin sa laman at pag inabot ka na ng kamatayan, iniisip mo o iniisip ng mga kapatid, kaya ba ihawa ko punta? Yun pala hindi. Di ba nakakilabot yun? Kasi inaasahan mo Inaasahan mo na ikaw ay pupunta kay Abay Yawa at pagkatapos, hindi pala. So, ibig sabihin, talagang hindi makapagsisinungaling ang bawat sa atin. Pwede ka lang mag-pretend. Pwede ka lang magpakunwari. Nagkukunwari, pwede kang magkunwari na ikaw ay sumasampalataya. Kilala mo si Abay Yawa. Di ba? So, maliwanag ko dito mga kapatid Kaya hindi po pwede yung isasabihin ng iba na paisi-isi. Hindi Kinakailangan natin yung talagang, sabi ko nga, magkumahog. Gumawa ng kabutihan habang may pagkakataon. Habang may pagkakataon, makagawa tayo ng kabutihan. Ngayon lamang ang magsisilbing magliligtas sa atin. Magkakaroon ng buhay na walang. Kasi kung gagayahin din lamang natin ang mga reliyon, wala na. Namuhay sila sa laman, tayo mamumuhay din sa laman. Di, may hatol na. Sabi ni Bro, sa 10, tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. So, sino ang hinihintay ng mga reliyon at pinaasahan makikita nila sa second coming? Yung second coming nga, wala Bakit? Ang dami ng beses na nagpakita siya, na dumating. Di ba? Sa wala na, lahat kasi nga ng aral ng reliyon, lahat yan, puro pang tao. Puro pang laman. O kaya kita natin na ang naniniwala lamang dun sa mga reliyon, dun sa nangangaral sa reliyon, ay puro mga laman. Hindi pa pasayan pagdating dun sa bagay na espiritual. Di ba? O ituloy ko ho. Ang mga ito sinasabi ko sa inyo ng pataling haga, subalit darating ng panahon hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Wala yung namamagitan, Wala. Di ba? Doon sa unang Timoteo, may pamamagitan Dito wala. Darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo na sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo tungkol sa Ama. Sa araw na yon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling para sa inyo. Sa inyo, mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal nyo at naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngayon nanggaling sa Ama, naparito sa sanlibutan, ngayon aalis na ako sa sanlibutan, babalik na sa Ama. Kaya bang unawain ng nasa laman yan? Yang sinasabi ni Yahweh nung siya ay nakitulad sa ba? Hindi. Kaya nga Iglesia ni Cristo, ipinagduduldulan nila yung pagiging tao. Siya ang wika, may sabi na siya, tao! Pero nakita natin, letra por letra. Patalinhaga yung sinasabi niya. Nano? Yun pala siya talaga yung, ako at ang Ama iisa. Totoo yun.
Hindi siya sinungaling, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkasala. Siya yun. Siya yung Ama. Siya yung anak at siya rin yung banal na Espiritu na sinasabi na susubuin niya. Siya rin. At yung banal na Espiritu na yan, yan ang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Na dapat, meron talaga tayo. Kasi kung wala ho yung banal na Espiritu, ibig sabihin lamang nasa laman tayo. Ang iniisip natin, ang iniisip ng isang nasa laman, gaya na sinasabi mo kahapon, abala siya sa buhay na ito. Hindi siya abala sa bagay na ito. Kahapon na ipangako ko sa inyo yung unang Korinto. Tingnan ninyo. Sabi niya dito. Para lang makita niyo yung punto ko ha. Yung punto lang sinasabi ng kasulatan. Sabi niya, sa unang Korinto 7:29. Sabi niya rito, mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit na ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ito yung panahon ng unang siglo, no? Wala pa yung 70 AD. Darating pa lang. Ito yung pinaghahandaan. Ito yung pinangangaral ni Pablo. Kasi darating talaga yung pagkawasak ng Jerusalem. Yung templo. Sabi niya, kung paano niya mabibigyan, tinan nyo, sa 29. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit ng wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian. At ang mga gumagamit ng bagay ng sanlibutan na parang bang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito. Sapagkat ang lahat ng mga bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Noong panahon na yun, 32. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin ng buhay. Ang pinagkakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ang kaluguran ng Panginoon. Tingnan niyo ha, ito yung dinitiin ng Korinto. Yung daw pinagkakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit, ang pinagkakabalahan ng lalaking may asawa ay ang bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Hindi ba totoo? Hindi ba totoo yung sinasabi ni Pablo? Kaya sabi ni Pablo, maganda kung maging katulad ko kayo. Di ba sabi niya? 24. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ng kanyang asawa. Hindi ba tama? Kaya nga yung paglilingkod kay Hawa, napakaselan eh. Di ba? Di ba yung ating binasa kahapon? Ayaw niya nung may kaagaw sa pag-ibig niya. Santiago 4:5. Huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ko ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig. Yeah. Napakaselan na. Pero mo naman, buhay na walang ka na pinag-uusapan dito. Hindi ito isang pangkaraniwan lamang na parang isang napakasimpleng na pupunta ka lang sa isang lugar, pagkatapos doon babalik. O mamasyal. Hindi ganito yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. May pinapangako ng mga reliyon, taliwas naman doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Maliwanag po yung sinasabi doon sa aking binasa sa 16 ng 1.
na yung prinsipe ng sanlibutan ito, hinatulan na. Paano pa ho magkakaroon ngayon ng paghatol yung sinasabi nilang Kristo, samantalang yung palang nasa laman at inabot ka na ng kamatayan, hinatulan ka na. Kaya tama yung sinasabi dun sa Hebreo 9:27, tinakda sa isang tao mamatay na minsan pagkatapos ng paghuhukom. Kahit nga ngayon ho naghuhukom, kahit ngayon pwede kang humatol. Wala mo, namumuhay ka sa laman. Di ba, may binabanggit nga dun sa 3 ng Juan, ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. May paghatol na. Kaya mali lahat ng reliyon na meron pang darating na second coming, may paghatol na gagawin, paghuhukom, wala na. Namuhay ka sa laman di ba si Pablo rin na may sabi na pagka ang tao namumuhay ayon sa laman, ano ba ang nagiging kabayaran nun? Hindi ba kamatayan? Di ba? Liwa-liwanag ko Ano sabi niya? 8:5 ng Roma, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Dalawa lang Di ba? Kung ikaw ay nasa laman, tatalipain mo yung mga bagay ng laman. Pero kung ikaw ay nasa Espiritu, susundin mo. Lalakad ka ayon sa bagay ng Espiritu. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit, pakikipag-away laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So, nasa ngayon yung paghuhukom na inihintay ng marami? Ang lalakas ng loob, magsalita, paghuhukom. Bakit niya pinagyayabang yung paghuhukom? Ngayon pa lang, hinuhukuman ka na. Kung ikaw ay nasa laman, ang hatol sa iyo, kamatayan. Kung ang lakad mo ay laman, kamatayan yan. Di ba? O yun mga kapatid, sana yung nasabi mga kanina, nakakilabot pala, na yung inaasahan ng maraming reliyon na mayroong paghuhukom na mangyayari, wala pala. Pagkamatay mo, namuhay ka sa laman. Ngayon pa nga lang na namuhay ka sa laman. Hindi ka pa namamatay Hindi pa. Hindi pa dumadating yung katandaan. Pero nabubuhay ka sa laman, patay ka na. Spiritually dead. So ano ang naantay mo lang ngayon? Yung physically dead. Mamatay ka sa physical. Literal. Pero spiritually dead ka na. Di ba? O mga kapatid na nasa kapulungan, alam ng bawat sa atin na kapag meron tayong banal na espiritu na nasa atin, mas more on tayo na abala dun sa bagay na espiritual. Kumbaga, yung bagay na pangmundong ito, ano lang to sasaglit lang to. Mas bigyan natin ng pansin yung bagay na espiritual. Di ba? Siyempre, sasabihin ng nasa laman, paano yung Brad? Hindi na kami magtatrabaho, hindi na kami maghahanap buhay dahil puro spiritual na lang. Sala ho. Maliwanag yung sinasabi niya, hanapin mo muna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Bakit ho nangyayari na yung lahat ng bagay na kailangan ng tao hindi mangyari? Bakit? Wala pa siya Yahweh. Wala pa yung Espiritu pagka hinanap na natin siya, ginanap natin yung ating dapat na tungkulin, ano ang makakadlang para hindi ibigay ni Yahweh lahat ng pangailangan natin? Di ba? Kaya nga yung mga nasa laman, walang tiwala, walang pananampalataya. Di ba? Ang mga nasa laman, walang pananampalataya na sinasabi. Pananampalataya sa bibig, sa nguso. Pero pagdating dun sa tutungkulin mo at gagawin mo, wala. O yun po, lomin po ni Yahweh, sana. Ang ating paksa, hindi tayo lumayo Ang paksa natin, ito ang palatandang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos. Mangyayari bang maibig mo si Yahweh nang wala yung banal na Espiritu? Kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang utos. Hindi ka na makakasunod kung wala yung banal na Espiritu.
Sapagat ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. Hindi mangyayaring masunod mo siya kung wala yung banal na Espiritu. Di ba? O mga kapatid, kung tayo ay namumuhay pa rin sa laman, ipagkakataon pa mga kapatid. Hindi maikli yung kanyang kamay. At hindi, kaya nga lang mo naging yung panalangin natin hindi mangyari dahil sa kasalanan. Dahil doon sa laman. So yun po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Kahit saan mang panig kayo ng mundo. No? Maraming salamat sa magandang hapon po sa inyo. Sister Maria Victoria, kasi daw bawal daw mag-judge ang isang tao. Ang Diyos lang may karapatang mag-judge. Dio, sabi nga ako dun sa Juan pwede kayong umatol. Di ba? Ang ihahatol naman po natin sa kanila ay yung sinasabi ng kasulatan. Hindi ho yung sa atin. Ano sabi dito sa 7:24 ng Juan? Huwag kayong magsihatol ayon sa inyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ano ba yung matuwid na paghatol? Di yung salita niya ba Yahweh? Yun ang hatol. Hindi naman tayo humatol Di ba? Nung sabihin ba doon sa Galacia 5:19 hanggang 21, tayo ba humatol? Hindi Binasa lang natin. Hindi makapapasok sa kanyang kaharian yung lahat ng nasa laman. Tayo ba humatol? Hindi. Binasa natin yung paghatol. Di ba? Kaya sinasabi niya doon sa Juan 7, huwag kayong magsihatol ayon sa inyo, kundi magsihatol kayo. Pwede pala naman kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Yung sinasabi lang po yan ng mga nasa laman. Kasi nga, walang banal na espiritu sa kanila. Hindi ba? Maria Victoria, tama po bro, answer prayer po. Pag-uunahin natin si Abayawa. Salamat po kay Abayawa. Sobrang worth it talaga. Totoo yan. Basta inunaw natin si Abayawa. Ayan. So, teka. Sino po ang aking hindi nababanggit dito? Balikan ko lang mga kapatid Brother Modomali, Lisa Indinibli Corsiga, Joel Suela, Lolita Corsiga, Brother Rodelio Nava, Fortunato Juarez, Sister Cristina Juarez, Sister Elizabeth Denz, Sister Maria Victoria Morales, Brother Nel Umali. Sabi ni Sister Maria, paano yan po bro, sabihin nila na nasa laman o lang basta masaya kami sa mundong ito? Wala ang problema, okay lang mo yun. Hindi naman natin yung kaligtasan nila, hindi naman natin kaligtasan. At saka wala ko tayong magagawa. Kung yun yung lumabas doon sa kanilang bibig, wala ko tayong magagawa. Hindi ba? Tayo dapat. Ano ba yung tayo? Tayo ba'y lumalakad ayon sa laman o ayon sa espiritu? Hindi sila. Tayo dapat. Kasi yung kaligtasan nila, hindi natin kaligtasan. Yung kapahamakan nila, hindi natin kapahamakan. Di ba? Brad Fernando Pronego Abillera. Kaya nabasa natin yung kay Brad Miliano. Sister Eva Jacobe. Ayan, magandang hapon. Brad Wilfred Bedes. Tama po bro Eman. Kung mapapansin natin sa mga mananampalataya lamang nagpakita si Kristo noon. Siya nabuhay na muli. Hindi siya nagpakita sa sino man na hindi mananampalataya. Tama yun Di ba? Tama yun. Wala siya pinagpakitaan nasa laman. Shirley Reveriza o Carlo Roll. Tama Brad,
Kaya yung ibang lalaking may asawa, nagpupundar sa asawa para mabigyan ng kaluguran ng kanyang asawa, kahit lumalabag sila sa aral ng Diyos. Totoo yun. Kaya yung sinasabi niya sa unang Korinto 7, ay talagang wala hong ano yan, talagang tama ho yung sinasabi ni Pablo na yan. Di ba? Kaluguran ng asawa. Di ba? O, masarap ang buhay. O, naintindihan ko lang yung sinasabi ni Pablo nung dumating na sa akin yung puntong yan. Minsan kasi ganyan eh. O, hindi mo nararamdaman hanggat hindi dumarating sa iyo. Ayun. Nalitong ko, tama po bro. Maria Victoria. Kaya konti lang ang nasa kulungan bro, mas gusto pa nila ang makamundong galaw, kundi konti lang talaga maligtas. Totoo yun. Kasi sinabi na niya yun eh. Sinabi na niya na talagang ko konti lang maligtas. Milya ng mali. So wala po pala yung great white throne judgment na sinasabi ng mga religion. Wala. Kasi yung revelation na yan, signify yun eh. Kung tutuusin, talagang signify. Ibig sabihin, hindi talagang literal yan. Hindi talaga. Uy, katulad na lamang ng dagat-dagatang apoy. Di ba? Literal ba yun? Di ba hindi? Ang dami. Ang dami. Pagka nga inisisa natin yung revelation, magmula dun sa 1 hanggang dun sa uling chapter, makikita mo lahat. Puro mga sabi nga ay signify. Oh. Sign. Sister Shirley Bandoho Abrera, salamat po. Salamat din sis. Shirley Bandoho Abrera. Sister Lore Calderon, maraming salamat po, Abaya. Salamat sa inyong banal na salta. Ganun din Bro Emma. Salamat. Salamat din po sis. Ayan, Brad Noli itong kuha. O muli po, maraming salamat. Gawin po ni Abayawa. Bukas, tuloy po natin sa ating ika-5 bahagi ng ating paksa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunahang panahon at ngayon at magpakilanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli po, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga nakakapatid na nakaisa natin sa hapon pong ito. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Patnubay ni Abayawa ang siyang sumating lahat. Maraming pong salamat.